control. Refrigeration system, then air conditioning system. Sino teacher sa refrigeration? May klase tayo, di ba? May lecture. Nasa na lecture na yun. Ayun din naman. Related doon. Buhay pa ba yun? Buhay pa. Pwede nga kayin. Dalhin nyo, ha? Yung mga lecture ko, parang kinabangan nyo. Ano susunod? Sa refrigeration, pwedeng air conditioning. Sino teacher sa air conditioning? Yung iba ako, buhay pa rin yung lecture. Yun ang sinasabi ko eh. For picture. Yan ang problema for picture. Ay, refrigeration. Then, manufacturing process elements. Yung elements kayo na bahala. Magbasa. For example, manufacturing process. Manufacture of, yan ay sa plant basic. Eh, wala naman kayong plant basic. Puro seminar. Plant basic, for example, manufacturing. Kasi ang plant basic consists of two categories. Number one is power plant. Kung sinabi natin power plant, you are required to visit some power plant here in the Philippines. Pwedeng bagyo, pwedeng vehicle, pwedeng kung saan man meron. Hydro, all power plant that we have here in the Philippines. Hydro, steam power, diesel or coal fire. Then, yung tinatawag na hydro. Yon ay sa power plant, hindi kasama sa IPE. Ano pa ba? Nakita niyo yung design? O, nakita niyo na, design doon. Yun ang susundin nyo. Yung may mga design, yun ang susundin. You have to follow the format. Diba? Chapter 1, under part 1, yung mga acknowledgement, yung title, diba? Letter of transmittal, dedication, whatsoever. Then, yun. Table of contents, tables, figures. Chapter 1 is part of part 2. Part 2. Ano yung part 2? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Including references, hindi bibliographies, references, hindi naman cases yan eh. References and appendices, including your CV. Parang cases din. Now, since you have your IPA design, you can start to research right now. Mag-research na kayo. May guide, di ba? Naano ng guide. Chapter 1 muna. Chapter 1 will be submitted for the midterm periodic. Chapter 1. Chapter 2, Chapter 3, lahat sama-sama na submitted, to be submitted during final. Ang walang design, pasensyahan. Hindi pwede magkopya ng design, kanya-kanya diskarte. Tuturo ko naman sa inyo pag isa-isa kung paano. Basta maalala muna kayo mag-reserve na Chapter 1 about calculation. About design calculation, I will explain to you kung paano gawin. Paminsan-minsan, pwede kayo magpakonsulta, magtanong para malaman nyo kung paano.
Talagang ganyan, required. Yung first taker. Sino yung first taker ng IP? Taas sa kamay. First taker. Mag-aaral kayo mabuti ha. Buti yung second taker na nakapag lecture sila, meron na silang experience about the lecture. Ay yung first taker, wala. Doon sa second taker, anong ginawa nyo sa laboratory? Wala. Lecture pa rin, parang ganun. Kailangan may design. Ang IPA, the reason, makinig yung class. The reason that you are required for power plant design and industrial plant design just to experience, para maka-experience kayo kung paano gumawa ng design pagdating sa pagkuha ng licensure ng PME. Yun ang purpose. Wala kayong experience sa design ng power plant at saka IPA, paano na? Anong gagawin nyo pag gusto nyo kumuha ng PME? So pag na-experience nyo yun, dagdag na lang, pagka gusto nyo kumuha ng PME, dagdag na lang ng design, original design nyo, base sa experience, base sa pinagtatrabahuhan, you can apply for professional licensure exam. After having of 6 to 7 years experience. 5 years lang, pero malambot pa yung 5 years. Mga 6 to 7. Fluid mechanics, sino teacher nyo? Ako pa rin, di ba? Kung alam nyo pa yun, hindi pa kayo kinakalawang, ay ayos na. Yan. Yan din eh. Yun naman ang nasa subject matter. Nasa subject matter ng board exam. Even in our syllabus. The syllabi that we have in our syllabus, fluid mechanics, fluid machinery. Fluid machinery, refrigeration and conditioning, manufacturing process, elements. Kaya lamang doon sa fluid machinery, kasama yung turbina, kaya lang water, hindi steam turbine. Pumps in turbines. Kaya yung module 1, pumps, module 2, turbine. Ewan ko kung alam niyo pa mga formula ng fluid machinery. Now, the knowledge student, nakita sa module. Kung ako ang teacher yun, di ko nagpapaliwanag yan. Mag-solve na lang tayo. Solve na lang natin yung problem yan. Okay. Fluid machinery, pumps. Unang-una, pumps. Module 1. What is pump? What is pump? There are different types of pumps. Pump is a device or mechanical device used to transfer liquid from one place to another. Yun ang purpose ng pumps. Ano-ano mga kategory ng pumps? Reciprocating, rotary, centrifugal, jet.
Reciprocating with plunger. Saan ginagamit? Pwedeng liquid, yung light liquid katulad ng water, jet pump, ganun din. Magka-related yan. Reciprocating with plunger, may piston. Rotary with loop. Parang yung makapal na propeller. Parang yung makapal na propeller. Centrifugal, manipis. Parang propeller lang. Na manipis. Okay? So may mga formula dyan. The first formula that you have ay yung basic equation ng fluid machinery katulad ng Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem from state 1 to state 2, parang thermodynamics lang yan. Energy in is equal to energy out. Energy from state 1 is equal to energy from state 2. Alas ako, wala rin mga lecture dito. Yan sinasabi ko sa inyo. Pinagsasabihin ko kayo na huwag nyo iwawala yung lecture. Yung mga formula na naandyan sa module, yan ay kinakabisa, hindi lang tinititigan. Kinakabisa yan. Alam niyo, class, sayang yung 3 araw na 3 hours na lecture natin. Nangihinayang ako. Sana malayo na tayo. Kaya ngayon, paspasan tayo, baka hindi natin matapos ang silabay.
Itong design, unahin muna nyo yung chapter 1. Chapter 1, introduction. Recap muna tayo sa design. Chapter 1. Introduction. Design, introduction, pwede rin. Okay, blah blah blah. Ano ibig sabihin ng blah blah blah? Dalawang paragraph. I-discuss mo yung kung ano yung i-design mo. Lalagyan mo ng pangting introduction, malabo. Lagyan mo ng itlog at saka tinapa. Para masarap. Diba? Alam niyo na ibig sabihin. Populahin niyo ako ng tungkol doon sa introduction niyo. Okay? Then, design background. Dalawang paragraph yan, ha? 2P. Dalawang paragraph, 2 paragraphs. Okay? Nandun naman sa kayo, kahit hindi nyo na ako nito nandun sa... nandun naman sa ako natin eh. So, group chat. Design background. Ano ba ang design background? The design background, kung saan ko ilalagay, di ba? Kung anong lugar, kasama ang mapa, parang places din. Di ba? Kasama ang mapa, kasama yung location. O, halimbawa, dito sa Dasma, o ano yung building na, o ano yun. Kung ano community, o ano. Lalagyan mo rin ang mapa ng Google. Tapos yung location, dalawang mapa. Google Map at saka yung, halimbawa, Dasma. Google Map ng Dasma at saka yung location sa Dasma. So, dalawa. Okay? Blah, 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 blah. Ayan, dalawa. Bahala ka, dalawang paragraph din. Okay? Then, ano susunod? Ano susunod doon sa kuwan? Hindi ko na, description. Di ba? Yung design problem, doon nyo ilalagay sa kuwan. Sa before na dumating yung table of contents. Sa huli. Sa huli na bago dumating ng table of contents ng part 1. Design problem, dedication. Diba? Acknowledgement. Acknowledgement, dedication, then nasusunod yung design problem, then at least bago mag chapter 1, nasusunod ay design description. Design description, blah 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 blah. Anong ilalagay? Design description, ilalagay mo dyan kung ano yung design mo. Halimbawa, elevators. O ano yung elevators? Ano yung mga components, ano yung process, ano yung working principle ng elevator. Diba? So, design problem. Figure. Ano mga standard, condition. Pag sinabi natin standard condition, kung may code, ilagay mo yung mga code. Process. System of operation. Operation and maintenance. Lahat ng importante. Okay? Chapter 1. Then, the last. Ito, blah, blah, blah. Bahala na kayo, ha? Definition of terms. Pagkakaintindihan. Yan lang isasabit nyo sa pagsimula na kayo mag-1. Okay? Hanggang winter. Sa calculation, chapter 2. Kaya rin sa after ko na, gagawin nyo after winter. Abilisan dahil ilang linggo na lang. Di ba?
5 linggo na lang tayo dahil ang summer, 1.5 ba? O, ano ba? Meron ba kayong kalendar? Ha? Hanggang July 19? Final na? Mga siguro last third week of July. Tapos na summer. Ayan, paspasa na yan. Walang tulugan. Okay. Definition of terms. Ayan. Chapter 2. Design calculation. Yan. Ano ba ang design calculation? So, ito yung mga design ng tungkol doon sa topic mo. Ha? Halimbawa, okay, unahin natin. Elevated tank. Yan. Elevated tank. Di ba? Unahin mo ay the design of components. Di ba? Design of components. Oh. Design of components. Elevated tank. Pinag-usapan natin. O ano yan? O meron kang pumps. O kaya unahin mo muna yung design of tank. Yung mga components ng elevated tank, di ba? Oh. Design of components. Design of tank. Paano ba ang design of tank? Ay, di mag-isip ka kung ano yung mga nakikita mong tank eh. Cylinder, cylindrical, ellipsoid. Nabaliktad po. Ellipsoid, di ba? O, ano gusto mo? Cylindrical. O, gusto mo yung... Ha? Gusto mo. Ayan. O, pag ganyan. O. Di ba? Mostly, ganyan eh. O, kaya naman, cylinder. Okay? O kaya, rectangular. So, alam mo ang area, alam mo ang volume. Pag alam mo ang area, alam mo ang volume, alam mo kayong capacity. Makukompute mo yung capacity, di ba? Okay? Design of tank. Gagamit ka ngayon ng machine design. Di ba? Pagkuha ng thickness. Mag-iisip ka ngayon kung ano yung internal pressure at saka yung stress. Di ba? Yung stress ng machine design. Ha? Machine design. Yung tinatawag na circumferential, tangential, longitudinal stress. Kung gusto mo naman, ayan, longitudinal. Ayan. Ano yan tawag yan? Globe. Ay dito spherical. Alam mo ang area, alam mo volume ng spherical. Alam mo lahat yan. Mamimili kayo. Dahil ito ang topic natin, ha? Fluid machinery. Ayan, fluid machinery. Yung calculation ng elevated tank. Ang elevated tank, nakalagay naman dyan, pwedeng tumas ng 10 feet. Gusto mo 20 feet para second floor yun, 20 feet. Ang 10 feet, babaan ka. Dapat mga 5 meters. Taas. Metric tayo, metric ha. Metric. Siguro, pwede na yung 5 feet, posible ako, kaya 6 feet, 6 meter. Mas mataas, mas maganda. Bakit? Yung flow.
ay yung discharge. Okay? Dahil itong topic natin, ayan, basic design. Ano ka? Kukunin mo yung thickness. Anong formula? The thickness. Ayan. Ang thickness, mamimili ka kung ST, tangential or circumferential, P, di ba, times D over 2T. Then, times NJ. Ano yung NJ? Kung meron coefficient of friction, edi joint efficiency. Di ba? Fluid machinery, natatandaan nyo pa ba? Pero yan ay machine design. Natatandaan nyo sa machine design. Ngayon ang susunod, longitudinal, P times D over 4P times NJ. Pagka ang NJ mo ay 100%, ibig sabihin 1 ang, di ba? Joint PCC mo. 100 di ba? 1 ang efficiency mo. Okay, efficient yung system. Very efficient. Kasi 100%. Walang efficiency. 100% di ba? Walang value na mababa sa 100. Pwedeng 80, pwedeng 90, depends on your design. Okay? O, ayan. Kukunin mo yung thickness. Kukunin mo yung volume. Depende sa capacity. Bakit? Kasi 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Di ba? Okay, kung given yung figure, yung ginawa mong figure, makukuha mo na. Sino ba ang swerte yung mga pumps na? Ano na? Pumps. Sino pumps? Uy, pumps na kayo, no? Limited tanks. Oh, swerte yan, no? Diba? Depende kung ano i-apply mo, ha? Ito, yung 40 longitudinal. Ito, massive design yan eh. Oh, ito, kung ano yung, kung ano yung, kung gusto mo, flying saucer, pwede rin yung flying saucer. Pwede rin yan, no? Bahala, kaya lang, alam mo area, alam mo volume. Nasa mathematics formula naman, di ba? O, nasa mga, kanyan. Design of components, design of tank, nakuha mo na mga stress, yung mga thickness, nakuha mo na lahat, ilalagay mo sa specification ng tank. Tank specification. Nag-compute ka, lumabas, ganon. So sa baba, tank specification. Ang susunod, meron ka ng kuwan, ID components, susunod, pumps. O anong pumps ang gagamitin mo? Yung pangkuha. Yung pangkuha na tataas mo eh, okay. Ayan o, pag ganyan, dito ka kukuha. Tataas mo doon. Di ba? O, ang taas niya, ang lalim, doon sa deep well. So, mag-a-assume ka ng datum ay yung ano yung datum? Yung pumps. Level of pumps. Tulad ng susunod natin, pwede kayo yung pasensya na muna yung iba. Itong topic natin eh. Di ba? Para maintindihan nyo. Design of pumps. Pagka na-design mo yung pumps, gagamit ka ng B
B1 squared over 2G plus P1 over W plus C1 plus EP is equal to B2 squared over 2G plus, okay, P2 over W plus C2 plus head loss from 1 to 2. Nandiyan yan sa formula natin. Kukunin mo ito. Velocity. Kailangan. Q is equal to AB. B is equal to Q over A. Siyempre, 5. Diba? Yung area ng 5, ano ginamit mo? Mas malaki yung, mas malaki o pwede rin equal. Pero mas maganda, mas malaki ng konti yung 0.1 mo. Ito yung pump. Diba? O, ito yung galing sa 1, ito yung galing sa 2. Pakyat. O, kailangan D1 is not equal to D2. Pwede mo sabihin na D1 is greater than or equal to D2. Pwede. Kung ano yung ginamit kong pipe dito, yan din ang pipe na gagamitin mo doon. O pwede naman mas malaki na kaunti para maganda ang hatak. Para maganda ang buga dito. Okay? So, magre-research kayo. O, ayan. Kung ano ang pumps, pag naman nyo, nakapag-research kayo, makikita nyo yung specification ng pumps. So, makakasunod na kayo ng mga unknown. Kasi kukunin mo ito, kukunin mo yung power. Power ng pump. Paano ba ang power ng pump? Water. Okay? O pwede rin kasi ang EP, pump efficiency is total head. Pwedeng X. Okay? Total head. Yan ang ginagamit ko, EP. Pump, energy head. Ito, total head. Pump energy head is equal to total head. Malinaw yan. So, ayan. Para makuha mo yung power ng pump o yung power ng system, that is also power of the pump. So, ayan. So, alam mo ng pump efficiency. Kukunin mo yung discharge dito, halimbawa dito, eto galing sa ilalim ng lupa, di ba? So, jet pump. Ngayon, kahit ang papunta sa supply, distribution, supply, kung saan pupunta. Ano ba ginamit mo? Barangay, community. Ano ginamit mo? Mall. Ano ginamit mo? Manufacturing kumpanya. Depende kung saan. Kailangan ng state. Diba? Para saan ba yung tank, elevated tank mo? Sa hotel, sa hospital, pwede rin. Sa mall, pwede sa community, pwede sa subdivision, pwede sa barangay, pwede sa bayan. Nakuha nyo? O, yan lang muna. Susunod naman yung iba, sisingit-singit. Tandaan nyo, wala tayong klase sa lab. Parang thesis. Minsan-minsan lang tayo magklase, pero dito na lang natin isingit sa lecture. Napakahaba ng lecture natin eh. 3 hours. Ngayon, yung point yung research, yung lab hours sa research, magre-research kayo.
Hindi tayo magkaklase doon. Maliban lang kung sinabi ko. Naglagay ako ng announcement sa group chat. Pagka-field, sa labas. Nakalagay field eh. Sa labas. Kaya nga design eh. Hindi ka lang na iba. Lahat ng design mahirap. Pati Fire Pro mahirap din. Kaya nga mag-research kayo. Huwag kayo maggagaya ng design. Pwedeng gamitin nyo lang na preference. Hindi pwedeng gayahin. Next, elevator. Elevator naman. Okay. Yung elevator, dalawa. Magkabilaan. Okay. Pero sa paras lang. Okay. Yung elevator, ito. Elevator machine. Ito, bearing support. Ito yung elevator motor. Okay. Ito yung kable. Yan. Kable yan. Mag-research kayo. Yung kable, yan. Yung kable. Isa, meron pa yung pulley dito. Nakabitin. Ito yung may rolling pulley pa. Basta mag-research kayo. Tingnan nyo. Ngayon, pagdating sa elevator car, ito, kukumputin nyo lahat ng power needed. Power of EM. Diba? Generator. Diba? Generator. Motor. Motor. Elevator motor. Ang tawag dyan, elevator machine. Ito yung pinaka-pulley niya. Pulley. Okay? Ito yung support. Bearing. Bearing support. Dito meron din support. Pwede lang yan ang bearing. Bearing support. Pagpatibay. Okay? Ito yung elevator car. Ayan. Pero kailangan design of elevator motor kasama yung pulley cable. Ano yung tension dito? Ano yung tension dito? Equal sila. Kable, di ba? Malibala kung dalawang kable, tapos isa, parang ganyan. Oh. T, meron T1, T2. So, T is equal to, diba? Sa mention of forces, vertical. Doon nakuha. Ngayon, eto, merong pressure force. Meron siyang force.
Elevator force, meron siya F. Ito, tension. I-design nyo. Meron siyang weight. Ito, merong acceleration. Meron din velocity. Yan ang i-design nyo. Acceleration, tapos velocity. Ano ito? Dynamics of Rigid body. dynamics. Rigid body. Merong weight, dalawa yan. Weight ng load at saka weight ng elevator car. So meron kang WT. Ganyan na calculation. Kakalculate nyo yung di ba? Given eh. Halimbawa, 1,500 kilogram. Weight, capacity. Ito yung total weight capacity. O, edi yun. Ngayon, ilang tao yan? Magkukuha kayo, magre-research kayo ng weight ng elevator car. Load, yung tao. Then, elevator car. Ano yung weight ng elevator car? Ayun, magre-research kayo. Pagka 1,500, i-average mo 60. Divided by 60 lang. Yung bigat ng isang tao, 60. Ilan? Tandaan yung mga sinasabi ko, ha? 1,500. Halimbawa lang ito, 1,500. Hindi naman pwede yan eh. 25. Ha? 25. Ay, hindi naman pantay-pantay ang tao. Wait, merong 19. Merong makaba, di ba? 90. Merong 80. Merong 70. Merong 60. Merong naman payat-payat. 45. O merong 40 lang. Ay, yung pa mga bata. Ay, bata. Ay, mga 10 kilos lang yun. Mga 15 kilos. 20 kilos. Mostly. O yan. Ang gawin natin. O, bahala kayo. 1,200 kilo. Kailangan. Mga simula 1. 1,000 kilogram. 1,200. 1,600, 1,500. Iba-iba, hindi pwede magkumpyahan. By means of this, meron pa ng F is equal to NA. That is WG times A. Dynamics. Balikan yung dynamics. Elevator. I-design yung elevator car, yung rail, ang rail, yung taas na lang ang i-design nyo. Ayan. Bawat floor. Yung hindi naman i-design yung pagtigil. Basta yung computation lang ng elevator car at saka ng motor. Yun lang papakita nyo. At capacity. Kung ilang tao, kung ilang weight. Total capacity. Doon naman sa refrigeration, ibibigay ko yung heat load computation sa group chat. Heat load. O, yan lang muna. Bago naman yung iba. Bago na yung Fire Pro. Ang Fire Pro, madali lang eh. Fire Pro, gagamit ka rin ng hydraulic calculation. Yung hydraulic calculation,
kukunin mo rin yung power ng pump. Diba? Ganun din, paakyat. Nandito sa ground floor, nasa ground floor yung pumping system mo, paakyat mo, gagamit ka na pump formula rin, hydraulic calculation. Kung ano yung kanina, yun din. Gagamit ka rin na Current na Bernoullis. Mag-research kayo, makikita nyo. Paano mag-exert calculation, makikita nyo. Mga formula na ito. Kung naman kayo umasa sa design yan eh, alalayan ko lang kayo ang design, kanya-kanya. Hindi pwedeng kumopya ka ng design sa iba. Para thesis din yan. Plagiarism. Pag kumuha ka ng PNA, magkakakaso ka pa ng plagiarism, bawal din. Yung design ng iba, kinopya mo, bawal. Eh, di ba gawing reference? Pero hindi mo pwedeng kopyahin. Kanya-kanyang design, parang thesis yan. Parang thesis. Oh. Ano ito kanina? Ito po sir, may Saan yan? Saan? sa yung form po. Yung form na sasabit, binigay kanina. Binigay ni Maika. Hindi ko po alam. Kay Mamayka po. Tapos Oh, pinapalagay na po. sulatan nyo dahil hindi kulang yan, hindi may sasabit eh. Perma. Oh, Ate Dan, sino wala pa dito? Ate Dan. Prepas mo yung mga Para module. Oh, module 1. Dalawa agad. Yun yung araw na ito. Oh, pumps. Pumps. Energy equation by Bernoullis theorem. Nandito ko ba? May mga formula na. Hindi ko na papaliwanag yung formula. Ang dahil nyo lang, kinakabisayan. Pump efficiency. Pwedeng pressure, brake pressure, ben effective pressure yun. Ha? Pwede rin indicated ang gamitin. Brake pressure over indicated pressure. Pwede rin times 100% ng pump efficiency. Or pwede rin power, brake, water power divided by input power. Pwede rin. Depende kung ano ginamit. Yung hydraulic power, that is pump hydraulic power, divide mo ng indicated power, that is overall efficiency. Totally overall. Overall efficiency, that is total efficiency. Overall efficiency of the pump or the system. O, nandiyan na lahat ng formula. Itong formula ito, very useful ito. Ha? Gagamitin nyo ito sa board. Pag nagre-review kayo, may encounter dito. Huwag nyo iwawala ito. O, solve tayo ng problem. Pwede nyo isulat sa likod.
Okay. Ito yung tinatawag na datum. Palagi ko inuulit sa inyo, ha? Kapag pataas, elevation, elevation, say, positive. Pwede rin X. Elevation X or say, positive. Datum below, X is equal to say, ang datum. Ito, zero level. Zero level elevation. Zero elevation level. Ito, negative. Tandaan nyo yan. Below zero level, negative elevation. Above zero level, positive. Kung nasaan yung datum line. How do you define datum line? Datum is a line which is reference for the system as starting point. Okay? Zero level. Yun na ibig sabihin, reference line. Pag sinabi natin reference line, datum line yung zero level elevation. Okay? Tandaan yung parang review na tayo, ha? Dire-review ko na kayo. Kung papasa sa IPA. Okay. Problem number 1. A pump draws water from reservoir A and leads to a reservoir B. The head losses are from A to 1, nasa figure, from A to 1, okay, 3 times B1 squared over 2G. B1 squared over 2G. From 2 to B, 20, B2 squared times 2G. Okay. So, ayun ang given. Idodrawing ko mga figure. Huwag na. Dito naman ilalagay. Dito nyo sulat ang solution. Hanggang likod. Solution. Ayan. Solution 1. Okay? Compute the output power in kilowatt of the pump and the pressure head at point 2. If the flow is 15 liters per second, power output. Okay? Given head loss. Head loss from 8 to 1 is equal to 3 V1 squared over 2G. Head loss from 2 to B, okay, 20 V2 squared over 2G. Okay? Bakit mataas ang head loss sa 2 to B? From the figure, makikita nyo dahil sa pump. Mabilis ang velocity. Pag mabilis ang velocity, mataas ang friction. Di ba? So that is friction loss. Sa pipe, pag ginamitan mo ng pump, ang pump ay na in between ng 0.1 and 2. Di ba? So yung 0.1 and 2,
Oh. Okay? Point 1, mas malaki. 15. Okay? Diameter D1 is equal to 15 centimeter. D2 is equal to 10 centimeter. Q is equal to 15 liters per second. 15 liters per second times, di ba? 1 cubic meter. Okay, liters will be cancelled so that Q is equal to 0.015 cubic meter per second. Tama ba? Opo, sir. Ano pa? Ang given. Say 1 is equal to negative 6. O ayan. Say 2 is equal to 80. Okay? Malinaw na malinaw yan, ha? Ano pa ang given? Now, tingnan nyo mabuti. PA, 0. Bakit 0? Tapos na kayo ng fluid machinery, di ba? O bakit 0? PA, pressure at A, 0. Bakit? Exposed in the atmosphere, di ba? PB is equal to 0. Elevation. Di ba? So, eto, hindi ko na lang ito, say 2 minus 6. Okay? Then say B. O, yan ang tama. Yan ang tama. Malinaw na malinaw yan, ha? Tignan nyo mabuti. Ngayon, ano susolvehin? Compute the output power. Ha? So, solving for the output power. Output power is
PO. Kinuha. Okay. Mayroon na po yung problem by analysis. Now, by energy equation, Sir, pwede na po po. by energy equation from A to B. By energy equation from A to B. At again, hindi ko masosolve yan, hindi ko nakikita ang video. Makita niyo Okay. Hindi ko sosolve pag hindi kita ang figure. Ano ang figure? Hindi ko na dinrawing. Dinrawing na kayo eh. Now, solving from A to B. By energy equation, we have BA squared over 2G plus PA over W. Water, ha? Water yan. Then, plus, say 1. Diba? Velocity at A, gone. Then, we have plus pump. Diba? Dadaanan yung pump is equal to BB squared over 2G plus PB over W plus CB, then plus head loss from A to B. Tala, kabisado formula. Bernoulli's theory. Yan, hindi ko na makakalimutan yan. O ngayon, let us analyze the equation. The equation becomes shortened just because BA negligible. Bakit negligible? Reservoir, malaki. Kasi laki ng Manila Bay yan, hindi mo mararamdaman. Diba? PA, zero. Bakit zero? Exposed in the atmosphere. Naka-expose sa atmosphere. Zero gauge. DB, negligible. PB, zero. Okay? So, say 1 is negative 6 meter. Diba? Plus EP is equal to CB, given CB is equal to 80 meters. Plus head loss from 8 to 1, then plus head loss from 2 to B. Ayun, A to B, di ba? Ito yung head loss ng A to B. Yung dalawa na yan. So, ang mangyayari, okay, EP is equal to 80 meters plus 6, diba? Then, plus
3B1 squared over 2G plus 20 B2 squared over 2G. Ayos, diba? Eh kung binibinsang para magkaintindihan. Now, where Q is equal to A times B. So that B is equal to Q over A. So we have for B1 is equal to Q over pi over 4 B1 squared. Diba? Ito, area is equal to pi over 4 B1 squared. So that we have 0.015 cubic meter per second divided by pi divided by 4, then 0.15 meter square. So ang mangyayari, B1 is equal to meter per second. Cancel na, bakit ka na? Palagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong magsosolve ng problem tigas ng ulo. Na walang unit. Saan ba? Ako, kailan ako nag-solve ng problem? Simula nang na-under kayo sa akin. Eh, kayo, sanay na sanay. Sanay na sanay na wala units. Solve, wala units. Yun, meter per second, velocity, di ba? Cancel yung cubic meter per second, then meter square. Matitira meter at meter second, di ba? Meter per second. O ano nga answer dito? Kailangan tama yung calculator, ha? Sinusulat mo ba dito? 0.85 Sulat mo dyan. Magkain mo. Sagot! Ha? 0.85 sir. 85. Siguraduhin nyo lang, ha? Then, for B2, 1.91. for B2, ganoon din, Q over pi over 4 B2 squared. That is equal to 0.01 cubic meter per second divided by pi divided by 4 times 0.10. O, ano ngayon ang B2? Ha? 1.91. Now, the question is, bakit mataas yung B2 kaysa B1? Yung B1 wala pang pump. May pump, mabilis. Tataas ang velocity. Because of the pressure, once that the pressure increase, the velocity will also increase. That is because of the pump pressure. So, ngayon, so, AP, EP is equal to 86 meters, ayun, plus 3 times B1, 0.85 meter square over 2
over 9.81 meter per second square plus 20 times, di ba? 1.91 ito meter per second. Divided by 2 divided by 9.81. Meter, square, cancel. Matitira meter, di ba? Matitira meter square ito eh. Second square, cancel. Matitira meter. O, ilan? AP is equal to 86 meters plus, ilan ito? Calculator. Ilan ito? 3.83. Ito, ilan? Point. Square, ha? 0.11, sir. Point 11, tama ba? Siguraduhin nyo, plus, ilan ito? 3.72. 3.72. Yes, sir. Sigurado, ha? Yes, sir. 20 times square yan. Ito, tama, point 11 ito. Opo, sir. Point 11. Sige, ilan ito po? 2 point? 3.72 po. Ha? 3.72. Oh, therefore, AP is equal to Ano, sir? 89.83. 89 point. 83. Okay, 89.83. Therefore, our output is equal to Q W AP. Q is equal to 0.015 cubic meter per second times 9.81 kilonewtons per cubic meter. W ng water, ha? That is water. Okay? Times 89.83 meters. So, magiging, okay, cubic meter cancel, kilonewton meter per second. Kilonewtons meter per second. Or kilowatt. Ano sagot? Sugot. Ano, sir? 13.22. Ano? 13.22, sir. Okay. Hindi pa alam, sino may sagot? Sinong may tanong? Malinaw, ha? Hindi pa mahirap ang industrial, mas mahirap ang power plant. Oh, solving for ano? Pressure head at 0.2. Solving for pressure head at point 2. Ano ba ang pressure head? P over W. Okay, P2 over W.
Di ba? So, by analysis, figure. Nasa inyong pressure head at 2. Di ba? 0.2. Ayun sa 0.2. Di ba? So, ang gagawin natin, by energy equation, at 2. The energy equation from A to 2. A to 2. Kasi yung A mawawala di ba? A to 2. Ano nga yung energy equation ng from A to 2? Kailangan marunong kayong gumawa ng energy equation. A to 2, we have BA squared over 2G plus BA over W plus CA. Di ba? Ang CA pala, hindi 6. 0. Zero elevation. Hindi 6, 0. Ano na yun? Nandun sa tapat ng elevation 0 yun. Di ba? Oh. Plus AP. Dadaan sa pump. Papunta sa 2. Pag ang pump ay hindi dinaanan ng energy equation, yun, ibig sabihin 0 yun. Hindi kasama yung AP. Diba? Hindi dumaan ang pump eh. Pero pag dumaan ang pump, yan. And that is equal to B2. B2 squared over 2G plus P2 over W plus C2, then plus head loss from 8 to 1. Bakit 8 to 1? Hindi umabot sa 2. Yung 1 at saka 2, magka-level. They are in the same level. So, height of B is not included in our equation. Up to 2 only. Diba? Magka-level yung A at saka 2 eh. Diba? Yung 1 at 2. Oh. So, yun ang equation. Negligible. Neglected. PA exposed in the atmosphere, 0. Ito, tama, PW. Okay? So, this is 0. Diba? AP is equal to, nasaan? Okay, 89. 89.83 meters is equal to B2. Ano yung B2? 1.91 meter per second, and that is squared over 2 over 9.81. Okay? Then plus P2 over W plus C2. Negative. C2 is negative 6. Then plus, ano yung head loss from A1? 3 times B1, nasan yun? 0.85. Diba?
85. Oh. Diba? Square divided by 2 divided by 9.81 meters. Okay, meter. P2 over W, simplify the equation. Diba? Simplify the equation. So P2 is equal to 89.83. Ilipat natin sa kabila, magiging plus 6. Ito, ilan ito? Minus, ililipat natin sa kabila, magiging minus. Ito, minus pa. Ito, minus ilan? Ilan ito? 1.91. Ito nga, pakipuna nga ito. Point 19, sir. 0.9. Ito, total ito, 0.19. Yes, sir. Minus ha, minus. Lilipat natin sa kabila, minus 0.19 meter. Ito, plus 6, di ba yun? O, ito ilan? Minus, 0.11. ito 0.11. Opo. O, ano ngayon ang P? P2 over W. Anong P2 over W? 95.53 po. Ha? 95.53. 95.53 53. meter. Okay? Ngayon, solving for P2, yung pressure. Kung sosolvin mo yung P2, halimbawa, hanapin natin yung P2. Ito, answer na yan eh. Diba, ang hinahanap, compute. Diba? Compute the pressure head at point 2. O, pressure head. Ayun ang pressure head, P over W. Ngayon, P2 is equal to 95.53 meter times W. That is 95.53 meter times 9.81 kilonewtons per cubic meter. O, anong pito ngayon? Kilopascal. 47. Kilopascal gauge, kay pag. Pagka sa fluid machinery, fluid mechanics, ang unit ng pressure ay closed system. Hindi open system. Closed system, kay pag. Pero pag open system, kilopascal lang. Thermodynamics, closed system, open system. O, ano? Anong sagot? 937.15. Kung susolve natin. Okay? Kopya. Yung basic formula ng pumps ay yung mga naandyan. Patingin. Ang yung mga nakasulat at kulay
Yan, yun ang mga basic formula ng pumps. At yung similar pumps, basic pump flows, or same pump, katulad ng pump capacity, sabihin.